So, what's up sa inyo mga tit kuya? Ako nga pala si Kuya Len at nagbabalik tayong muli dito sa The Forge. Mga tit kuya, ngayong araw ituturo ko sa inyo lahat ng nalalaman ko regarding sa The Forge, yung mga dapat ko nalaman nung nag-i-start pa lang ako, and any tips and tricks na pwede nyong gawin para mas makapag-progress kayo na mabilis sa The Forge. Sobrang grindy talaga sa nitong larong to, and itong mga tuturo ko sa inyo is makakatulong kung paano nyo pa mapapalawak yung knowledge nyo about sa game. Pero bago tayo magpatuloy mga atit kuya, syempre daanan muna natin tong mga nagpapa-washout. Okay mga ate ko, umpisahan muna natin sa pag-explain ng pagkakrap ng or pag-forge ng armor and weapon. Ang ituturo ko lang po talaga is yung basic pagdating dito kasi medyo komplikado and mahaba po talaga yung forging. Kapag tinuro ko siya ng buo, okay, mahaba po talaga siya. Baka yung buong video natin is maging forging lang kung ituturo ko sa inyo. Tuturo ko lang yung basics, okay? So yung basics, makikita nyo sa right side lahat ng available nyong ores, okay? Yung kapag meron ko yung kulay gray na ore, kulay gray yung parang background and border niya, siya po ay common. Kapag green, nakatulad nito, ibig sabihin siya ay uncommon. Kapag blue, siya po ay rare. Kapag violet or purple, siya po ay epic. Kapag orange, siya po ay legendary. Then kapag reddish, siya po ay mythic. Okay, gano'n lang po yung rarity ng mga ores. Then sa baba po ng ores is meron tayong armor and weapon na pinipindot. Depende kung ano po yung naka-highlight or ano yung pinindot nyo. Makikita nyo sa left side, doon po lalabas yung mga forge chances. So makikita nyo dito, meron po tayong light, medium, and heavy. Sila yung tatlong uri ng armor na pwede nyong i-craft. Light, meron tayong light helmet, light leggings, light chest plate, medium helmet, medium leggings, medium chest plate. Meron tayong heavy helmet, heavy leggings, and heavy chest plate. So, ang tatandaan nyo lang mga atit kuya is yung heavy part. Yung heavy part, siya po yung pinakamagandang uri ng armor. Then, pagdating nyo sa heavy part, may dalawa siyang variant, which is yung Knight and Dark Knight. So, yung Knight naman is yung makukuha nyo below level 35. Pagdating nyo po ng 35, ma-unlock nyo yung Dark Knight set. So, pwede nyo makrap alin sa dalawa. Okay? Tsaka ano na lang to, ito na yung RNG part ng game. Ang goal nyo lang pag nagka-crap kayo ng armor mga atit kuya, tatandaan nyo, mag-crap kayo ng heavy. Okay? Heavy, heavy, heavy. Yan lang po lagi kasi yun po yung may pinakamalaking defense, may pinakamalaking presyo kapag binibenta. Kung gusto nyo pong magkapera ng madami and gusto nyo kumita, ito na, sisingit ko na. Kung gusto nyo talagang magkapera para makabili kayo ng magandang pickaxe tulad ng Arcane, magka-craft lang kayo ng heavy, okay? Heavy yung ika-craft nyo, tapos ibebenta nyo, syempre. Pero kung kailangan yung armor, pwede nyo namang itabi para suotin, okay? Pag hindi nyo kailangan, doon nyo ibebenta. Pwede kayo gumamit ng mga basurang ore na, or mga ore na hindi nyo na kailangan, okay? Yung mga basta hindi nyo na kailangan, pwede nyo silang ilagay hanggang umabot ng heavy. Normally, 30 ores total ha, 30 ores total, may chance na kayo. So, ito yung basic pag magka-craft kayo ng mga high quality na heavy set. Pwede kayong, ito yung gagawin nyo, 9, tapos 3. Okay? So, makikita nyo, meron na tayong chance for heavy leggings, heavy helmet, and heavy chest plate. Pero meron tayong 8% chance for medium chest plate and 1% chance for medium leggings. Yun lang yung problema nyo. Yung 9% na yun lang yung problema nyo. Yung 8 na pang chest plate and 1% na pang leggings. Pero the rest is magiging heavy chance na, okay? So, mataas na yung heavy chance nyo. Ito yung mga parang ginagamit ng ibang player kapag gusto nila mag-take risk and nagtitipid sila ng ore. Ganito karaming ginagawa nila. 993, okay? 993. So, gawin nyo to kapag may mga, sa tingin nyo may mga magaganda kayong ore, or sobra kayong ore na gusto nyo lang i-take risk para makagawa ng heavy, para ibenta, or para suotin, okay? Pero hindi ko muna ituturo sa inyo kung ano yung mga specific ores na kailangan nyo para sa armor, ganun kasi mahaba po yun, okay? Hindi pa yan yung pinaka-finalize. Pagdating naman sa weapon mga tit kuya, similar lang din, okay? The more ore you put, the more chances you get. Okay, depende naman to kung, kasi dito sa weapon, wala naman talagang ano sa weapon, depende kung anong trip nyo. Pero ang current meta ngayon is katana or gauntlet. So, medyo konti lang yung kailangan nyo. Nasa 10
10 total ores lang. So makikita nyo, may 5 uranium, 5 amethyst ako nilagay. Meron ka ng 47% chance for gauntlet and 42% chance for katana. Then yung the rest is yung sa ibang straight sword. So kung gusto nyong makuha tong dalawang to, ayun, 10 total ores lang, pwede na, okay? 10 lang, sobrang konti lang unlike sa armor. Pero kung gusto nyo patasin yung katana, syempre dagdagan nyo yung amethyst. Ay, dagdagan nyo yung amethyst. Dagdagan nyo ng isa. Try nyo dagdagan. So makikita nyo, pag dinagdagan ko ng isang uranium, kasi 6.5 na siya, hindi na siya 5.5. So 11 na, kasi 6.5. Tumaas ng 63% chance yung katana pag dinagdagan ko ulit. So 7.5 na, 72% chance na yung katana. Pag dinagdagan ko ulit is nabawasan yung katana and pumasok yung great sword sa loot pool. Okay, so pinakamaganda kung gusto nyo katana makuha, 7.5 yung total ratio, bali 12 total ores. Kung gusto nyo naman ng gauntlet, I think pwede na is ano to, ayun, 4-5. So 9 total ores yung kailangan nyo if gusto nyo gauntlet. Okay, so yung dalawang yun yung meta ngayon. Pero kung gusto nyo makuha yung colossal, pwede naman. Yung colossal para siyang heavy, mahal din siya ibenta, and ang problema lang kasi sa colossal mga kuya, kaya hindi po siya namemeta ngayon kasi sobrang bagal niyang umatake. Okay, pero maganda yung colossal kasi nga mahaba yung range. Alam ko mas ito yung may pinakamahabang range and pinakamasakit na weapon. Pero ang problema nga, sobrang bagal niyang umatake. And ito, nakikita nyo, ilang chance ba kailangan para makapasok. So, dagdagan pa natin. So, 15, bali 30 din. So, similar lang din sa heavy. 30 total ores yung kailangan nyo para makakuha ng chance for colossal swords. Okay, so may 4 na uri ng colossal swords. Dragon Slayer yung pinaka-rare. Hindi pa ako nakakita ng Dragon Slayer sa totoo lang. Ang lagi ko nakikita is Great Sword and yung Hammer. So, sobrang rare siguro ng Dragon Slayer and sobrang mahal. Pero marirecommend ko mga tiko yung mag-focus na lang kayo sa armor kasi mas okay, mas malaking chance sa armor compare sa colossal kasi nga 3 heavy yung pwede nyong makuha sa 30 total ores compare doon na yun nga, isang colossal lang yung makukuha nyo. Medyo hindi siya worth it kung titignan nyo sa statistics, okay, sa numbers. So, ngayon mga tiko, naturuan ko na kayo kung paano yung simple forging ng armor and weapon, okay? So ngayon tuturo ko naman sa inyo, naturo ko na rin kung paano magpapera, di ba? Ano lang, heavy armor, kapag di nyo kailangan yung ore, gawa lang kayo heavy armor, benta nyo. Yun lang, ganun lang kadali. Tapos mag-quest din pala kayo. Ngayon naman mga tiko, tuturo ko sa inyo paano makuha yung specific ore na gusto nyo. Hindi ito guaranteed, pero ito yung the best way kung gusto nyo makuha yung specific ore. Especially kung mag-grind kayo ng mga legendary or mythic. Okay? Yun yung ginagawa ko para mag-grind ng mythic and legendary. And tuturo ko sa inyo lahat ng spot na alam ko, okay, na pwede nyong pag-grindan. Unang-una, pag mag-grind kayo ng ore, hindi nyo sila sisirain ng buong buo. Ang gagawin nyo lang, isisirain nyo lang siya hanggang lumabas yung pinaka-ore. So, for example, tong basalt track na merong 250 HP. So, papaluin ko. So, nakita nyo, isang palo ko lang, lumabas na kaagad yung ore. Kasi maganda yung pickaxe ko eh. Pero kung iba yung pickaxe, so, antayin yung lumabas yung pinaka-unang ore. So, makikita nyo yung ore is lapis and, ano ba to? Anong ore to? Lapis and titanium. So, lapis and titanium. So, pag ganyan mga tit kuya, pag hinayaan nyo lang yan, magre-regen po yung mismong ore deposit na yan. So, antayin nyo lang mga siguro 30 seconds. What ayan, diba? Tumubulit. Mangyari nito mga tit kuya, kung hindi nyo alam, nag-iiba po yung roll or yung ore na laman yan every time na tutubo ulit siya. So, kanina, diba? Lapis tsaka titanium. Ngayon is meron na tayong, ano to? Silver, tama ba? Silver ba to? Wala ako sa inventory, try ko sirain. So, silver nga, di ba? Naging silver siya, di ba? Nag-iba yung pinakalaman ng ore deposit. So, ganun lang siya kadali kapag mag-grind kayo ng legendary or mythic. Hindi nyo siya sisirain ng buong buo. Antayin nyo po siya ng mabuo, okay? Mabuo.
So, yun yung tinatawag na ore reset. Ganun ako mag-farm, lalo na kapag naggagawa na ako ng mid-game armor, yung puro legendary lang, ganun sila ginagrind. Ngayon naman, tuturo ko sa inyo yung mga spot na pwede nyong pag-grindan or gawa ng ganun. So, unang spot na pwede kong ituro sa inyo is yung dito. Kasi dito yung beginner spot. So, punta lang kayo dito sa may left side. Then, baba kayo dito. Dito nga pwede na kasi medyo dikit-dikit na. Pero, pag bumaba pa kayo dito, tumalon kayo. Okay, talon kayo dyan. Mapapasok nyo tong parang eskinita na mga na to. Ang problema nyo lang dito, mga titkuya, is merong mga mobs na nag-i-spawn dito. Okay? Medyo madalas yung mobs. Pero, madami ditong ore na dikit-dikit madalas. Okay? For example, ganito, dalawa yung basalt core. So, pwede nyo pagsabayin yan habang gaano kayo. O, diba? Makikita nyo, ito yung laman ng dalawang basalt core. Kapag di ko gusto, iiwan ko lang sila para tumubo. Then, uulit lang ulit ako sa pag-grind. Ang problema nyo nga lang, may nag-i-spawn ditong mga mobs. Yun lang talaga yung problema nyo dito. Kasi itong spot na to is active for mob spawn. Pero kung gusto nyo mag-AFK mga titkuya, mayroon namang mga spot na pwedeng AFK and medyo safe. Medyo lang medyo safe lang. Depende kasi yan sa mga kasama nyo dun sa server. So, balik kayo dito sa entrance. Nandito na tayo sa entrance. Punta naman kayo dito sa right side. Dito sa may danger na nakalagay. So, mag-iingat nga kayo dito. Kaya nga sinabing danger kasi medyo mas madami na yung nag-i-spawn dito and mas malalakas. Pero yung tuturo ko namang spot, dalawang AFK-able siya. Pwede kayo mag-AFK, okay? So, yung unang spot is dito. Makikita nyo sa medyo volcanic na area. Ito. Yan. Pwede nyong AFK dito. Ayan, nag-AFK si John Sib dito. So, pwede nyong AFK dito yung na-stuck na ako. Itong dalawang ore vein. Okay, basalt vein yung tawag dito. Ito yung nagda-drop ng legendary. So, pwede nyo itong AFK kung gusto nyo. Kasi, tuloy-tuloy lang yung spawn nito as in. Ito lang yung nag-i-spawn dito sa entrance papuntang sa hell. Dito sa may dito sa may volcanic path. Ito lang yung entrance. Kaya mag-i-spawn lang to. Nakarang kasi to para para mapuntahan nyo. So, ang problema nyo lang dito, maraming nagpa-farm lang din dito. Kasi nga, pwede siyang AFK. And another thing is, pwede nilang kunin yung mga mobs na yan, dadalhin dito para papatay ka. Tapos, sila yung magpa-farm. Ganyan yung gagawin nila, okay? So, mag-iingat lang kayo sa mga ganon kasi may mga ganong troll, okay? May mga ganong troll, especially kapag gusto lang mag-grind din sa spot na yan. Ngayon, umakyat lang ulit tayo. Nandito na naman tayo sa may parang volcanic entrance. Ngayon, ang gagawin nyo mga titkuya, dediretso naman kayo. Ito naman yung another spot. Okay, medyo mas safe dito. Ito, entrance din to. Dito sa cave dito. May nag-i-spawn ditong basalt vein and basalt core. Lagi po silang nag-i-spawn, okay? So, magre-regen lang sila na magre-regen paulit-ulit. Kaya pwede nyo silang i-FK. And konti lang actually nag-grind dito. Mas konti yung nag-grind dito compared doon. Kasi nga, dito hindi guaranteed yung basalt vein. Doon kasi guaranteed. Kaya konti lang yung nag-grind dito. Then, pag pinasok nyo to mga titkuya, malaking cave pa to actually. Dito ako nag-grind ng dito ako nag-grind ng legendary. Ito yung pinakamagandang spot para sa akin mag-grind ng legendary kasi walang katao-tao. And hindi po maraming tao dito dahil nga, mas marami yung mobs na nag-i-spawn dito. Okay? Kasi, maraming basalt vein na nag-i-spawn din dito. Kailangan nyo lang, ang trabaho nyo lang dito mga titkuya is tanggalin lahat ng basalt core. Ayan, kunyari, basalt core. Tanggalin nyo lang yan para mag-spawn yung mga basalt vein. So, pag nag-spawn yan mga yan, i-grind nyo na. Kunyari, ganyan, gagrind ko na. Palo-palo lang. Hanggang sa makita ko yung pinaka-ore. Okay? Pag nakita ko na yung ore, kapag hindi siya legendary, iiwan ko lang siya. Hanap ako ng ibang spot na may legendary. So, ito, emerald, tapos rivalite. Maganda to kung bago lang kayo and hindi nyo pa nakukuha tong ore na to. Pero, para sa akin, hindi na sila maganda kasi nga, legendary na yung habol ko. Iiwan ko lang sila. Hanap ako ng ibang spot katulad nito. Dalawa din yung nag-i-spawn na basalt vein. So, ang problema nyo nga lang dito, madaming nag-i-spawn na mga mobs dito. Kaya, konti lang talaga tao dito. Kaya, ang nag-grind lang madalas dito is yung mga may magandang armor na and weapon. Kasi, mas madali nilang makiklear yung ganito. So, ayan, makikita nyo.
May legendary ba? Wala. Pero kung gusto nyo yung mga ore na yan, pwede nyo namang kunin. Kung hindi, balik lang kayo dito sa spot na to na ginawa nyo para mag-farm. So, kung gusto nyo makagawa ng gentong spot, yung doble-doble yung gento, tanggalin nyo lang lahat ng basalt core para mag-spawn lahat ng basalt vein. Mapalitan lahat ng basalt core ng basalt vein kung gusto nyo mag-grind. At actually, itong spot na to, dito yung pinakamaganda kasi tatlo yung nag-i-spawn. Ito, then dito sa taas, then dito sa tabi niya, pwede mag-spawn yung tatlong basalt vein. So, pag ginagrind nyo, tatlo silang nakaganyan. Ayan o, dalawa na yung tinatamaan ko. Yung sa gilid ko pa, or sa likod ko, matatamaan din actually kapag may basalt vein. So, ganun lang siya. Kung gusto nyo mapataas yung chance na makuha yung ore na gusto nyo, pwede po kayo gumamit ng potion katulad ng miner para mas mapabilis and mas malakas yung damage nyo sa pagmamine. And pwede kayo gumamit ng luck potion, okay? Kasi increase luck yan for 5 minutes. And then itong miner potion is 5 minutes. Medyo mahal sila, medyo magasto sa una. Pero pag napansin nyo katagalan, worth it na po siya pag nag-grind na kayo ng ore. Kasi nga, gagawa naman kayo ng mga heavy na armor sa mga extra nyong ore. Tapos pag binenta nyo, sobra-sobra pa, okay? Sobra-sobra pa yung ininvest nyo. Kikita talaga kayo as in. Then, another thing na pwedeng makatulong sa inyo is yung achievements. Meron po ditong achievements na nagbibigay ng luck. Okay? Sa mga hindi nakakaalam, meron ditong dedicated player. Nagbibigay siya ng luck boost. Depende kung gaano katagal online. So, sa akin may 27 hours na ako. Pag nag 35 hours na ako, ma-unlock ko yung plus 20 to 24% na luck. So, equip nyo lang yan kapag di nyo na-equip. Kasi yung iba sa inyo siguro hindi napapansin to or nakalimutan tong part na to, pero pwede nyong gawin yan para mas mapa-increase pa yung luck nyo para sa certain ore. And last thing siguro dito is yung races, okay? Yung race. So may mga race na nagbibigay ng luck. For example, yung human, wala na yung human ko, yung elf and yung angel. So angel talaga yung feeling ko pinakamaganda na na race kasi ang dami niyang buff actually. Ang daming buff ng angel and nakakaingit sa lahat ng nakakuha ng angel kasi ang ganda po ng angel pang mine kasi dahil doon sa increased luck niya. Then yung last part naman na ituturo ko sa inyo mga titkuya is yung rune maker and yung enhancer. So ito na yung pinakahuli kong tuturo. Sa enhancer mga titkuya, dito nyo i-enhance yung mga weapon and armor nyong meron kayo. Kunyari itong weapon ko, yung weapon ko ngayon is meron siyang plus 6, makikita nyo sa baba. Ang kailangan nyo po dito is yung mga essence, itong mga epic essence, superior essence. Kapag mas tumataas yung level, mas tumataas yung requirement na essence and mas nagmamahal po yung ginagastos nyo pang upgrade, okay? Pero may benefit po kasi pag nag-upgrade kayo every 3, kunyari every plus 3, plus 6, plus 9, ganun ata yung nagkakaroon siya ng slot for runes, which is yung sa tapat na shop nito, yun yung related dito. Kaya nag-upgrade po sila ng mga plus 6 kasi nga para sa runes, kasi yun yung mahalaga. Also, nataas yung damage nila, pati yung armor kapag ine-enhance nyo. Kaya maganda mag-enhance kayo para pag meron kayong mga extra essence and pera. Yung essence naman mga titkuya is pwede nyong i-check sa index. Okay, pagpunta kayo sa enemies, makikita nyo dito nagda-drop sila ng essence. Kung anong mobs yung gusto nyo or anong essence yung gusto nyo i-grind, pwede nyo rin makita dito. Kunyari, epic essence. So, pwede nyo siya makuha sa Death Axe. Nakalagay dito, epic essence, 1 out of 15. Skeleton Rouge, 1 out of 15. Sa Elite Death Axe Skeleton, 1 out of 15. And so on and so forth. So, ganun lang siya kadali. Sa basic sense, yung essence is nakukuha sa monsters. Okay? Sa mga enemies niya sila nakukuha. Itong rune naman, diba, sabi ko nga, pag nag-enhance kayo ng plus 3, plus 6, and so on, ma-unlock kayo ng rune slot. Okay? Yung runes naman is effective siya kung gusto nyo lagyan ng additional benefits yung mga armor and weapon nyo. Katulad nito, meron akong explosion. Okay? Meron kasi akong blast chip. Yung blast chip, nagbibigay siya ng explosion and critical chance. So, hindi po lahat ng, kunyari, ito blast chip, hindi po lahat ng blast chip is pare-pareho, okay? So, meron ditong blast chip na explosion lang, merong blast chip na explosion critical, meron ding blast chip na explosion lethality.
Then, another thing dito, hindi porket na press lang may explosion, pare-press din po damage ng explosion nila. Kunyari, explosion nito is 23% and 30% chance on hit. Ito naman is 20% and 20% chance on hit. Then, ito naman is 35% and 20% chance on hit. So, mas malakas yung explosion nito compare sa dalawa. Pero itong dalawang to is may additional silang buff katulad ng lethality. Then, meron silang critical chance. So, kailangan alamin nyo kung ano yung pinakamataas. Hindi ko alam yung maximum per runes kasi wala sa wiki. Pag nagko-collect kayo, try nyong kunin lahat ng pinakamataas nyo. Then, i-delete nyo na lang yung mababa para at least mapalitan nyo kagad and makita nyo yung highest. So, same lang din sa ibang runes. Katulad nitong Drain Edge, hindi lahat is pare-pareho. Sa Flame Spark, ito may burn. Ito may burn and critical. Ito naman may burn and lethality. And hindi rin sila pare-parehas lahat ng damage pagdating sa burn. Ito 6%. Ito naman 6% pa rin pero may 21% chance on hit. Ito 21 pa rin. Then ito 9. Okay, 9 and 25. So mas mataas to yung burn niya pero ito kasi may secondary effect sila na pandagdag. Additionally, pwede nyo rin itong gawin sa pickaxe nyo mga tikuya. Depende kung yung pickaxe nyo is merong rune slot. So, yung arcane, meron siyang 3 rune slot. Pwede kayo maglagay ng miner shard na merong yield para makakuha kayo ng extra ore. Meron ding mine power para extra damage or damage pag nagmamine. Meron ding luck, okay? Yung luck ata yung highest is 16. So, 9 lang yung akin. So, ang problema nyo lang dito, pag maglalagay kayo sa sa pickaxe, sobrang mahal, okay? 37,000. Depende pa yan kung anong klaseng pickaxe yung ilalagay nyo, okay? Alam ko tama, nakadepende to sa ayan 37,000. Nakadepende siya kung anong klaseng pickaxe. May swift mining pala, faster mining. So, makikita nyo madaming iba't ibang mga uri ng miner shard. Kahit pare-pares lang ng pangalan ng miner shard. Yung sa, alam ko sa armor, mura lang eh. Sa armor, mura lang. Sa weapon, mura lang yung paglalagay ng kunwari, attach mo to. Wala pala, mislot pala ako, sorry. Pero mura lang, nasa 500, below 1k. Alam ko, below 1k lang yung Eto, lagyan ko tong dagger. So, for example, ito, yung Pichilium, lalagyan natin ng blast chip. Makikita nyo, 130 lang, okay? Kahit anong ilagay ko, 130 lang siya. Hindi siya ganun, hindi siya katulad nung sa pickaxe na sobrang mahal. Kasi nga yung pickaxe is mas gagamitin nyo kaysa dito sa nyo. Kaya mahal yung pickaxe kasi doon kayo magka-craft, doon kayo magkukuha ng ore, doon kayo mag-grind ng pang armor, pang weapon, kaya mahal yung pickaxe. So, kayo lend me way ba para makakuha ng libreng runes? Meron, actually meron. Sa mga monster or enemies, nagda-drop din po sila ng runes. So, makikita nyo, for example, yung sa bomber, nagda-drop po siya ng miner shard and blast chip. So, may 1 out of 10 and yung miner shard is 1 of 15. Then, yung Delver zombie or yung miner zombie, nagda-drop din siya ng miner shard pero mas rare sa kanya. 1 of 35 yung sa kanya. Mas madali makuha yung kay bomber. Kaso ang problema nyo, pag nakuha nyo yung blast chip, syempre, hindi nyo na makukuha yung miner shard. Then, yung ibang mobs o yung ibang enemies dito, nagda-drop din. Meron din silang Flame Spark, Briar Notch, then yung Drain Edge, then another Flame Spark. So, pwede nyo sila makuha ng libre kung gusto nyo. Pero medyo mahirap lang kapag wala kayong appropriate na weapons. Mga tikuya, yun lang ating paunang basic guide regarding dito sa The Forge. Sabi ko sa inyo, ang haba nitong magiging guide na to kapag ginawan ko ng mas detailed na version. Kung gusto nyo magawa ko ng ganun, comment na lang kayo kung anong part yung gusto nyong malaman ng detailed, okay? Gagawan ko ng detailed part if gusto nyong malaman. Kunyari, sa pagmamine, sa pag-forge, mga ganun. So, comment nyo na lang, gagawa natin ng detailed part yun. Pero ito yung pinaka-basic, okay? Tinuro ko sa inyo yung mga, yung pinaka-importanting part regarding sa game. Kaya yun lang naman siguro yung dapat nyo malaman if gusto nyo mag-start ng maglaro ng The Forge. Sabi ko nga, mas nagiging komplikado siya, and next update lalabas yung parang winter version or winter update. Kasi nga malapit na yung Pasko, baka mas dumami na naman yung features ng laro, kaya mas nagiging komplikado siya. Hindi lang siya basic na mining, papatay kang halimaw.
madami po talagang effort na nilagay dito sa larong to, kaya nag-enjoy talaga ako laruin. So yun lang mga tit kuya, I hope may natutunan naman kayo sa video to. Ay wait lang mga tit kuya, bago pala i-end natin tong video to, tuturo ko sa inyo kung paano makuha yung fish shield yung para ano, makakuha kayo yung exclusive ore siya. So nandito ako sa world 1, makikita nyo ito yung pitang ka spawn point. Ito spawn point. Okay, ito spawn point. Ito, gitna. Tapos, ito yung shop. Yung pwede kayo magbenta. So, akit lang kayo dito sa parang hill na to. Akit lang kayo. Then, may bahay dyan. Makikita kayo. Then, akit kayo dito. Yan. Sa part na yan. Akit kayo. Try nyo mag-charge. Tapos, tumalon kayo sa window na pangatlo. Yan yung itong window na to. Ito, yan. Yung tinatalonan ko. Hindi ko kasi maabot eh. Pero kailangan nyo kasi dito yan eh. Parang may secret na daanan dyan. Yan, nakita nyo, tumagos ako dito. O, pagkatagos nyo yan, baba lang kayo dito. Yan, baba. And makikita nyo ang lucky blocks, okay? May 10k HP siya, kaya medyo malaki. Pero pag sinira nyo yan, or minine nyo, pwede kayo gumamit ng potion. Yung ano lang miner, wag na yung luck. Kasi isa lang naman drop nito. Yung Fishilium lang naman drop nito. Yan, pag binarag-barag nyo to, makikita nyo yung Fishilium, which is pwede nyo gawin pang craft ng Fishilium dagger. 4 lang yung kailangan nyo, okay? 4 lang na Fishilium yung kailangan nyo. So, ayan o, nakikita nyo, lumabas na yung Fishilium. So, ganyan yung itsura ng Fishilium, no? So, Kuya Len, para saan ba yung Fishilium na yan? So, pag nakagawa na kayo ng Fishilium dagger, katulad nito, papakita ko sa inyo. 4 lang yung kailangan nyo. Ayan, Fishilium dagger. Pag na-craft nyo yan, pupunta kayo ng enhancer, okay? Sa enhancer, mag-enhance lang kayo ng mag-enhance. Huwag kayo mag-alala kasi wala po siyang bayad. Kasi yung Fishilium is ano lang siya, parang ano lang, extra ore or something to commemorate fish. Kasi alam ko yung devs nito is galing sa fish, di ba? So makikita nyo pag nag-enhance ako, may bayad pala siya pero sobrang liit lang. Unlike sa ibang weapon, and hindi nyo kailangan ng essence. So makikita nyo 2 pesos, 1 peso, 1 peso, 2 pesos, habang 4 pesos, 5 pesos. Syempre pag tumataas na yung successful, mas nagmamahal. Pero hindi siya ganun kamahal. Pero dati kasi zero to dati. Pinatch lang siguro nila. Nagkaroon na siya ng presyo. Bakit ka ba nagkaganyan kuya? Para sa ba yung turo mo? Para po yan sa achievement, sa pinakababa. Kailangan nyo mag-enhance ng 500. Ewan ko 1,000 ata yung maximum. Then makakuha kayo ng skill na critical chance. So yung pinakamataas is 35%. Kung gusto nyo makatipid and gusto nyo ma-unlock to nang walang masyadong ginagastos, gamitin nyo yung Fishilium. So yun lang no mga kuya. I think sobrang haba na nitong video to. Matatagalan na naman ako sa pag-edit. Kaya hindi ako makapag-live talaga sa larong to kasi natatagalan ako sa pag-edit kasi kailangan kong ibigay yung ibang part ng medyo detailed. Pero yun nga, comment na lang kayo sa baba kung anong gusto nyong malaman ng sobrang detailed. Tigi isang topic lang kasi medyo mahaba yung video pag ganun. So gagawin ko na lang ng paraan, okay? So comment nyo lang sa baba. I hope may natutunan naman kayo mga kuya. Ingat kayo palagi and God bless po sa inyo. Bye bye!